So let's start sa mga tatlong paraan upang humaba ang ating mga buhay. Simple lang mga kapatid, walang gastos ito. Simpleng-simple. Number one na paraan upang humaba ang inyong buhay, remember God's Word. Remember God's Word, mga kapatid. Ang sabi sa Proverbs 3:1-2, My son, do not forget my teaching, keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Very clear. Just remember the Word of God and His commandments. Ano ang matatanggap ninyo? Long life, mga kapatid. Long life. Peace and prosperity. Ang gandang mga pangako ng Diyos. Ang sabi sa Tagalog, mga kapatid, TFBC family, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Paano yon, mga kapatid? Nais ng Diyos na binabasa natin ang ating mga Bible. At pinagbubulay-bulayan po ang mga nakasulat dito to remember God's Word. The problem, baka wala man tayong Bible. O hindi tayo nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Kaya hindi natin alam. Alam ba ninyo, mga kapatid, there are 8,810 na mga pangako ang Diyos sa Bible na to. At 7,487 sa mga pangakong yon ay para sa iyo, sa akin, at sa atin lahat. But we need to read the Bible para malaman natin yung 7,487 na mga pangako ng Diyos para sa atin. Ang dami, mga kapatid. But if we do not know the Word of God, hindi natin malalaman yon. Just like sa last will testament, kung ikaw ay nabibilang sa isang mayaman na pamilya at namayapa ang iyong magulang, definitely, ang magulang mo ay gagawa po yun ng last will testament. Doon nakasaad kung ano yung mga ari-arian ng tatay mo o ng nanay mo ang mapupunta sa iyo after his death. Maaring sabihin niya doon sa last will testament, ang aking mga condominium ay para kay Pastor Dan, yung aking mga lupain at hacienda kay Pastor Dan, yung aking mga malls kay Pastor Dan. Kailangan babasahin mo yung last will testament na yun ng inyong ama para malaman mo kung ano yung mga natira para sa iyo. But if you do not read the last will testament, you would even know kung ano yung iniwan ng ama mo para sa iyo. Same thing, mga kapatid, sa Old Testament ng Bible at sa New Testament ng Bible. This Bible has more than 7,000 promises of God for you and me. 7,000, mga kapatid. Kung hindi mo babasahin ang mga salita ng Diyos, wala kang alam sa mahigit 7,000 pangako ng Diyos sa iyo. That's why God wants us to read and remember His Word and His commandments. And God wants us to live according to His Word. Bakit, mga kapatid? Dahil ang sabi niya sa verse 2, upang araw mo ay tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Church,
mahabang buhay, at masagana sa lahat ng kailangan. Ano ba ang mga kailangan natin sa buhay, mga kapatid? Maliban sa mahabang buhay. Pera, kalakasan, kagalakan, kapayapaan, katagumpayan, kasaganaan, asawa, anak, trabaho, negosyo, you name it. These are all promises of God for you and me. Kung remember the Word of God. Do you like that, mga kapatid? All you have to do is to remember God's Word. God has already given us the principles and guidelines sa Bible para umaba ang ating mga buhay. Managana sa lahat ng ating kailangan, sa lahat ng ating kailangan, mga kapatid. Kaya we need to remember the Word of God. We need to know the promises of God so we can claim for it. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7, "But if you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be given." Ang dis po ang nagsasabi niyan, mga kapatid, hindi si Brother Bo. God will never violate His word. He will never contradict His word. We need to read and remember God's word to live a long and satisfying life. Mahaba at satisfying life. The Bible is the living, breathing Word of God, mga kapatid. Ang sabi niya, "Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away." The Word of God, mga kapatid, does not only inform us, but it transforms us into a better person. Better husband, better pastor, better member, better student, better worker, better businessman. You name it, mga kapatid. Only this Word can transform a human life. Amen po ba, mga kapatid? That is number 1. Number 2. Alam ko, baka nagugutom na kayo. Number 2, obey God's Word. Puro mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Remembering the Word of God is not enough. We need to obey them. Ang sabi sa Bible sa Deuteronomy 32:47, "These instructions are not empty words, but they are your life. By obeying them, you will enjoy a long life in the land." Maliwanag po, mga kapatid. Sa Tagalog, ang sabi niya, mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyo mabuti, mabubuhay kayo ng matagal. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Very clear ang mga salita ng Diyos to enjoy a long, healthy, peaceful, prosperous life, satisfying life. All we have to do is to remember God's Word and to obey the Word of God. Amen po ba, mga kapatid? Obeying the Word of God gives us the right to claim and experience and enjoy God's promises. Without obeying the Word of God, we will never experience the promises of God. We will never experience our promised land. Disobedience brings us miserable life, mga kapatid.
Pero kung susundin ninyong mabuti ang mga salita ng Diyos, ay mabubuhay kayo ng matagal, ng may kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, kasaganaan, at katagumpayan. Hallelujah, mga kapatid. Amen po ba? Just to remember and obey God's Word. Pangatlo, mga kapatid, trust God's Word. Magtiwala ka sa mga salita ng Diyos. Ang sabi sa Bible, sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 8, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, kadalasan kasi marunong pa tayo sa Diyos. We always do things on our own ways, not in God's way. We don't even submit our plans to God. We just do it by ourselves. In everything we do and in anything we do, we must submit and acknowledge God. We need to trust in the Lord, believing that He could do the best for us. Trusting in God's Word will make our path easy, straight, and brings us long and satisfying life. Amen po ba? Ang sabi sa verse 7, don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Never be boastful about your wisdom, talent, and knowledge and skill. You are not profoundly intellect enough to know what's best for you, mga kapatid. You know why? Because you don't even know what will happen to you paglabas ninyo sa bahay-sambahan ng Panginoon na ito. You don't even know your own future. But God knows the beginning and the end of your life, mga kapatid. He knows everything about you. Every detail of your life. Even the numbers of your hair, alam ng Diyos. Kahit na yung mga nalaglag dyan sa balikat mo, alam ng Diyos kung ilan yan, mga kapatid. All you have to do is to trust in God's Word. Then, you will have healing for your body and strength for your bones. Sa Tagalog, ang sabi niya, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagmayabang, TFBC family, ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw, TFBC family, ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Trusting in God is good for your health, mga kapatid. When you trust Him, your worry and stress disappear. Sa Proverbs 14:30, ang sabi niya, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Sa Tagalog, ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. You can have all the rights to buy vitamins, mga kapatid, energy drinks, macrobiotic, and organic food para lumakas ang inyong katawan. But, if
your body is filled with resentment, worries, fear, lust, guilt, anger, and bitterness, and any other emotional diseases, it's going to shorten your life. Kaya ang lahat na nabanggit sa itaas, kalimutan natin ang mga iyan, mga kapatid. Hindi po magpapahaba yan ng ating buhay. And it will keep us in enjoying the blessings of God. When it comes to your spiritual and physical health, you have two choices. Go on your own way or trust God. Remember, mga kapatid, to have a long, healthy, peaceful, prosperous, and satisfying life, all we have to do is remember God's Word. Obey God's Word. And trust God's Word. It's all about the Word of God. Why? Because this is our life. Dito nakasalalay ang buhay natin. Kailangan po meron tayong sariling mga Bible, binabasa natin ang ating mga Bible, pinagbubulay-bulayan ng mga salita ng Diyos, at tinatandaan ang mga salita ng Diyos. At tinutupad ang mga salita ng Diyos. At nagtitiwala sa mga salita ng Diyos upang ang ating buhay ay humaba ng masagana, ng may kapayapaan, ng may kagalakan, ng may kasaganaan, katagumpayan sa lahat ng bagay. And that is a long, satisfying life, mga kapatid. Brothers and sisters, as a challenge, take care of your body in the ways you know. Eat well, exercise well, and get enough rest. But remember, your physical body is connected sa inyong spiritual health, mga kapatid. For conclusion, follow the principles of God's Word so you will enjoy long, healthy, peaceful, successful, and satisfying, prosperous life. Ang sabi sa Psalm chapter 91, verse 14 to 15, the Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call me, I will answer. I will be with them in trouble, and I will rescue them and honor them. Purihin po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Mapagpalang umaga po sa atin lahat. To God be all the glory. Tapos na po tayo, mga kapatid.